Ang unang pagbasa o aralin ay matatagpuan sa aklat ng Lumang Tipan, sa aklat ng Genesis sa Kabanatang 1. Magsisimula ito sa talatang 1 hanggang 4 at dadako sa Kabanatang 2. Magsisimula sa talatang 1 hanggang talata 4. Na ganito ang sinasabi. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umihihig ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos na ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos ng likhain ang lahat ng ito, at siya'y nagpahinga sa 7 araw. Pinagpalan niya ang 7 araw at itinamit, sapagkat sa araw na ito, siya'y nagpahinga, matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa lupa at sa langit. Ito ang unang aralin. Salamat po, Panginoon. Ang ikalawa namang pagbasa o epistula ay matatagpuan sa aklat ng mga gawa. Kabanatang 2, magsisimula ito sa talatang 14, dadako sa talatang 22, hanggang talata 36. Tumayo si Pedro at ang 11 apostol. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't-mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at tinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya. Gaya ng sinabi ni David, nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya hindi ako matitigati. Dahil dito nagalak ang puso ko at umawit sa luwa ang aking dila, at ang katawan ko'y nahimlay na may pag-asa, sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mahulog ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patyakang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos, na maging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan David ng kanyang sabihin, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi itinulog na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos, at saksi kami lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama
ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at nagtinig ngayon. Hindi umakyat sa langit si David, ngunit siya ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na itinawag ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ito ang ikalawang pagbasa. Tumayo ang lahat bilang pagkakas sa pagbasa ng Ebanghelyo. Ang Panginoon ay sumainyo at sumunod. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga minamahal, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Ipahayag po natin ang nilalaman at salin ng ating pananampalataya sa pamagitan ng sabay-sabay na pagbigkas ng Credo ni Senor. Sumasampalataya ko sa isang Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa at ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, at sa isang Panginoon sa Kristo, buktong na anak ng Diyos, pinanganak ng Ama na sa lahat ng panahon. Diyos po sa Diyos, liwanag po sa liwanag. Tunay na Diyos po sa tunay na Diyos, pinanganak at hindi ginawa. Kaya isang sangkap ng Ama na sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat ng bagay na dahil sa ating mga tao at
at sa ating kaligtasan ay bumaba mula sa langit at nagkatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo kay Virgin Maria at naging tao at ipinako sa krus dahil sa atin sa Panginoon Poncio Pilato, nagpapasakit at inilibing ng tatlong araw ng buhay muli isang ayon sa kasulatan at tumakyat sa langit at nakalulog sa kanan ng Ama at siya'y babalik na muli ng may kaluhatian upang makumaan ang mga buhay ng mga patay at ang karya niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon at pagbigay buhay na nagmula sa mga sana na sinasamba at nilulanghati kasama ng mga tatak na nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta. At sumasampalataya ako sa isang banal, Kristiyan at Apostolik ng Iglesia. Naniniwala ako sa isang linya sa pagpapatawad ng mga kasalanan. At umaasa ako sa pagkabuhay muli ng mga patay at sa buhay na panahon darating. Amen. Tayo po ay maupo. Sumayo nawa ang pagpapalat biyaya mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoon Jesucristo. Bago natin pasimulan ang isang mensahe, humingi tayo ng dagdag kaalaman at pangunawa sa ating makapangyarihang Diyos. Tayo pumikit pasamandali. Ama namin Diyos, makapangyarihang Ama, Diyos na pinagmumula ng kabanungan at kaalaman. Narito kami ang iyong apang lingkod. Dinala mo sa lugar upang parinig ang iyong mensahe. Subalit dahil sa aming kahinaan na makalaban ang kasalibutan, hindi namin ito kayang unawain ng sarili lamang namin pamamaraan, kundi sa tulong at habag ng iyong kapangyarihan. Ikaw, Panginoon, ang maghari at kumilos. Hawakan mo ang aming sound system na sa ganon, hindi kami matuon ang aming isip o maagaw ng gawa ng lago. Buksan kanilang mga isip at lumaloy nawa sa kanilang mga tayo ang iyong salita. Ganun din sa lahat ng nanonood sa kanilang tahanan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus ng Panginoon. Amen. Kasama mo ba ang Diyos? Tanong ito sa bawat mananampalataya ni Kristo. Kailan mo nakasama ang Panginoon? Kailan kanya dinala sa lugar na kung saan ipinadama sa iyo ang kanyang pag-ibig? Sa mensahe ngayon, ating masisilayan ang banal na Trinidad na kung saan hindi kayang arukin at unawain ng isang makasalanan ang hiwaga at kapangyarihan ng tatlong persona. Maraming mananampalataya, hindi ito kayang arukin, unawain. At ang tanging makatatanggap at mananalig sa katotohanan iyon ay ang mga kinahabagan lamang ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa pasimula ng pagkalikha ng sansinuko, ang banal na Trinidad ay nauna sa walang hanggan. Ayon sa unang aralin, ipinakita
ang tatlong persona ay kumikilos. Kaya simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit. Ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Sa makatuwid, dilim ang bumabalot. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon na. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao at gagawin siyang kalarawan natin. So sa makatuwid, mayroong kausap ang Panginoon, hindi siya nag-iisa. Nang likain ang sanlibutan, may kasama ang Diyos. Ito ang hiwaga ng tatlong persona. Kaya marami ang nahihiwagaan na kung susuriin ang unang aralin, ang makapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay tumutukoy ito sa Ama. At ang malakas na hangin na umiihip bilang Espiritu Santo. At ang salita naman ang siyang bugtong na anak ng ating Panginoon. At kung susuriin natin ang kasulatan sa Juan chapter 1 verse 1, ganito ang sabi ng kasulatan. Sa pasimula pa ay naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. So sumakatuwid, yung kausap ng ating Panginoon ay ang anak. Naroon ang salita kasama ng Diyos. Para patunayan pa natin sa verse 14, ang sabi ng kasulatan, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. So, ipinapakita sa kasulatan na nakasama ng tao ang salita na si Jesucristo. Naging tao at nanirahan sa piling ng mga makasalanan sa layunin sundin ang kalooban ng makapangyarihang Diyos. At ayon sa talatang 26, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Ibig sabihin, kausap ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Yung tatlong persona, ang Ama, Anak, at ang Espiritu, hindi maaaring paghiwalayin. Hindi sila naghihiwalay, pareho silang umikilos. Kaya sa tuwing binabanggit natin ang salika ng iyo at ang aking pananampalataya sa pagligtas ng kredo ni Señor. Kanina binanggit natin. Ito yung salika ng ating pananampalataya. Yung Ama na lumikha ng langit at lupa, at ang anak ang tumupos at nagbayad ng iyo at ang aking kasalanan. At ang banal na Espiritu na siyang nagpapabalat sa tao. At ngayon sa Ebanghelyo, sa binasa ng inyong lingkod, ang wika ng ating Panginoon. Wika na ito sa kanyang mga alagad. At sinasabi niya ito sa lahat ng mananampalataya. Ang kanyang wika, ibinigay na sa atin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So sa makatuwid, yung kapangyarihan ng kataas-taasan ay itinagkaloob sa Kristong Panginoon. The majesty of God o ang kapamahalaan ng Diyos ay katatakutan ng marami. Lahat ng lumalapastangan sa Diyos ay kanyang parurusahan. Katulad na lang ng nangyari sa bayan ng Diyos, sa mga Israelita. Nilapastangan nila ang Diyos
na ang kanilang leader ay umakyat sa bundok upang kunin ang ibinigay ng Diyos na kautusan bilang salamin ng mga Israelita. Subalit sa kanilang pagkainip, gumawa sila ng sariling Diyos na sa tingin nila iyon ang magkagabay at kakalina sa kanila. Sa kanilang paglapastangan sa Diyos, gumawa sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan. Ano ang iginawa ng Diyos? Kapahamakan at kaparusahan. Nasaksihan nila kapangyarihan ng Diyos, kaya takot na takot sila. Sa panahon ngayon, kinatatakutan ng marami ang COVID-19. Hindi nakikita. Hindi natin alam kung nasaan, katabi ba natin, kaharap ba natin ang virus na iyan. Subalit, ito ay kinatatakutan ng sanlibutan. Bumalik tayo sa ating Panginoon, bagamat may Diyos na banal na tinigay. Ang Diyos hindi nakikita, pero hindi kinatatakutan ng marami. Ang Diyos ang ating katakutan, hindi ang umiiral na karamdaman ngayon. Ang Diyos ang dapat katakutan dahil kapag ikaw ay mamatay sa COVID-19 dahil sa katigasan ng iyong ulo, saan ang punta mo? Bagamat marami ang pumanaw ng mga mahal sa buhay, at ngayon pataas na pataas ang naapektuhan. Sinasamantala ito ng kalaban o ng diablo na ang mga tao dahil sa GCQ okay na ang lumabas. At kung titignan mo at magmamasid ka sa kapaligiran, lalo na sa mga mall, sa mga palengke, walang mga distansya. Halos dikit-dikit. At ngayon, kung bibilangin natin, ilan na ang apektado. Sa panahon kaya, ilan ang nadagdag? Patuloy ba natin dadagdagan ang mga naapektuhan ng sakit na ito? Gusto ba natin na matigil na ito at makapabuhay tayo ng maayos? Magagawa natin yan kung tayo ay susunod sa mga kinauulan at hindi magmamatigas. Ang sanlibutan ngayon, noon at ngayon, ay masasabi natin katulad siya ng basahan. Ito ay dahil sa kasalanan. Kahit ano ang linis, kahit anong paraan ang gawin, masasabi mo pa rin basahan dahil sa kasalanan. At kung titignan natin ang Isaiah 64 verse 6, ang sabi ng kasulatan, ang lahat sa aming pawang nagkasala, ang aming katulad, kahit anong gawin ay dumingdihamak. Ang nakakawangki ng sinapit naming mga dahong lagas sa simoy ng hangin, pinatangay ito at ipinatagpad. Ikaw at ako, tayong lahat katulad ng basahan. Dumi, dihamak. Sa pagiging dumi natin, may pagkakataon ka ba na pumuti? May pagkakataon ka ba na luminis?
O meron ka bang kakayahan na maging malinis? Wala. Dahil sa kasalanan. Dahil ang sabi ng kasulatan, walang natuwid, wala kahit isa. Kaya nakikita at napapansin natin sa kapaligiran dahil sa katigasan ng ulo, ayaw sundin ang mga payo ng mga kinauunan. Mas pinangingibaw-bawan ng pangangatwiran ng walang kakwenta-kwenta. At ang nais mangyari, yung gusto nila ang masunod. Lahat reklamo, kaliwa at kanan. Kaya sa likas na kalagayan ng tao ngayon, ang sanlibutan ay masasabi natin, patay dahil sa kapangyarihan ng kasalanan. Buksan natin ang Efeso chapter 1, verse 1 hanggang 3. Kung bakit naging patay ang tao. Ang wika ng kasulatan ay ganito. Chapter 2, 1 to 3. Noong una yung mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napahilalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwain. Dati tayong kabilang sa mga ito, nabuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Ito na marahil ang sinasabi ng kasulatan. Kabilang tayo sa kinapupuotan ng Diyos dahil sa katigasan ng ulo ng tao. Masasabi natin siya itinuring ulit patay sapagkat ang naghahari sa kanya ay ang utos ng makalaman at ang makasanlibutan. Nasa ilalim ulit tayo at masasabi ko, nasa ilalim ulit tayo ng prinsipe ng kasamaan. Ano ang ibinulungan ng kasalanan? Ito, buong mundo humaharap sa hagupit ng napakalaking suliranin. Maraming buhay ang nawala. Nais ng mahal sa buhay na makita ang kanilang mamahal na pumanaw. Kahit saglit makita man lang, pero dahil sa sinasabing karamdaman hindi maaaring makita, kaya gagawin i-cremate na lang. Ano mangyayari? Ibibigay na lang sa iyo ang mahal mo sa buhay, isa lang ako, na hindi mo man lang nasilayan, nasa hindayan ng isang napakamahal na higaan. Sino makakatulong sa atin? Sino makatutulong sa sanlibutan sa hinaharap ng napakalaking problema? Ang kailangan natin ay ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos. Kailangan ng sanlibutan ay ang pag-ibig ng Diyos. Ayon sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 8 to 9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo.
Hindi ito dahil sa inyong magagawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Narito ka ngayon dahil kay Kristo. Narito ka ngayon walang karamdaman dahil kay Kristo. Nananatili ka ngayon sa sanlibutan dahil sa pag-ibig ng Diyos. Simula nung dumating ang COVID-19, hanggang ngayon malakas ka pa rin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kahit na ikaw ay napakatigas ng iyong ulo, panay ang reklamo mo sa Diyos, bakit nariyan ka pa rin? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil sa iyong pananalig at ang pananalig ay hindi galing din sa iyo. Ito ay bigay din ng Diyos. Kaya sa libutan, walang ipagmamalaki. Hindi dahil sa kanilang abilidad, hindi dahil sa kanyang kayamanan, kaya sa naligtas, dahil ito sa kaloob ng Diyos. Kaya ang sabi ng kasulatan, walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Di ba napakaganda ang magandang balita? Naligtas ka sa COVID dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yung kapangyarihan na kay Kristo Jesus ay ipagkakaloob sa kanyang mga alagad at sa lahat ng nananalig sa kanya. Kaya nga, yung wika ni Jesus, nasa akin na ang kapangyarihan ng langit at ng lupa. Amen? Amen. Dahil yung kapangyarihan na binigay kay Jesus, maaari niya itong ipagkaloob sa inyo, sa ating lahat, tulad ng pagkakaloob niya sa kanyang mga alagad. Nung nakaraang linggo, yung pangako hindi pinagkait sa mga nananalig kay Kristo. Lahat ng umaasa ay pinagkalooban ng sari-sari mga kaloob. Kaya nung linggo, araw ng Pentecost, marami ang namang. Marami ang nakasaksi sa kadakilaan ng Diyos. Kaya yung kapangyarihan na ibibigay niya sa iyo ngayon, na ikaw na nanonood, bagamat may karamdaman, na nararamdaman, na sa tingin mo walang pag-asa gumaling. Ibibigay sa iyo yung kaloob, yung kapangyarihan. Maaari kang gumaling, maaari kang lumakas, at maaari hindi ka tablan ng anumang uri ng karamdaman. Dahil ang wika ng Panginoon sa kanyang kasulatan nung ibigay sa mga alagad ang isang kapangyarihan, kahit humawak sila ng anumang uri ng hayop na mababangis, hindi sila maano. Dahil ang sabi ng Panginoon, pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ninyo ang mga pitungin at palayasin ang mga demonyo. Iyakang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ngayon yung kapangyarihan ay binigay sa iyo ng ating Panginoon. Ipinagkatiwala sa iyo ay maaari mo ipamahagi sa nangangailangan. Kaya sa bisang kapangyarihan ng salita ng Diyos, Espiritu Santo, tayong lahat na narito at lahat ng nakikinig sa mensahe ng Panginoon ay hinihikayat tayong ipahayag ang ating pananampalataya. Yan ang sabi nga sa Roma 10:9, ang wika ng kasulatan, kung ipahayag din ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon
at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen? Maliligtas ka. Kung ipahayag mo si Kristo bilang iyong Panginoon, maliligtas ka. Kung ibig sabihin, maliligtas ka sa namang uri ng kapahamakan, maliligtas ka sa namang uri ng virus na darating. Maging alerto ulit tayo dahil hindi lang COVID-19 ang haharapin natin. Meron pang lumalabas na balita, yung Ebola. No? Marami rin ang mga pumanaw ngayon. Saan tayo pupunta? Wala kang pupuntahan. Wala tayong pupuntahan. Kundi bumalik tayo sa kalinga ng ating Panginoon. Kaya sabi, ipahayag ng iyong mga lapit na si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Maliligtas ka. Ako narito ngayon dahil sa pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos. Tayong lahat umabot sa edad natin ito dahil makapangyarihan ng Diyos. At ang dugtong pa ni Jesus sa kanyang mga lagay sa talatang 19. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Sa verse 20, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Di ba napakaganda yung huling talata na sinasabi, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ang tanong, kasama mo ba ang Diyos? Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ba ang Diyos? Kayo na nakikinig at nanonood sa live, kasama mo ba ang Diyos? Kung kasama ninyo ang Diyos, naipamahagi niyo na ba ang salita ng ating Panginoon? Dahil ang sabi ng Panginoon, humayo, gawin yung alagad ang lahat ng bansa. Ikaw na nakikinig, ikaw na nakaranas sa pag-ibig ng Diyos, humayo ka. Wala ka ng rason para hindi mo maihayag ang mabuting balita sa pamamagitan ng cellphone, ng iba't ibang klase ng mga gadget, maipararating mo ang salita ng Diyos. Gawin silang mananampalataya ni Kristo Jesus. Meron nga akong panood sa YouTube o sa Facebook. Tuwan-tuwa ako dahil yung isang tindahan, National Bookstore ba o TCBS, halos maubos ang Bible. Marami ang bumili ng Bible. Kasi naisip-isip ko, kung hindi nagkaroon ng COVID-19, hindi mapapansin ang salita ng Diyos. Kung hindi nagkaroon ng maraming namatay sa buong sanlibutan, hindi magbabalik loob sa Diyos. Tayo ay patuloy na dinidisiplina ng ating Panginoon. Tayo ay patuloy na dinadala sa pagsisisi at pananalig sa buktong ng anak na si Jesucristo. Kaya binigyan ka ng Diyos na kapangyarihan. Binigyan ka ng nakakaibang kaloob. Ang wika ng Diyos, humayo ka. Humayo tayo. Humayo tayong lahat. Gawing alagad ang lahat ng tao. At bukod doon,
bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ipinangaral mo sa tulong at habag ng makapangyarihang Diyos, ginawa mo siyang mananampalataya, tinuruan mo siya kung ano ang kahalagahan ng salita. Ang susunod ko, kailangan mo siyang bautismuhan sa 3 person. Hindi sa bautismo kay pastor. Hindi sa pangalan ng kung sino-sino, kundi sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At bukod doon, turuang sumunod. Turuang sumunod. Dahil sa katigasan ng ulo ng tao ayaw sumunod, pagtiisan niya. Pagtiisan. May kaloob ka na mahabang pasensya. Pagtitiisan mo yan. Para sumunod sa lahat ng pinag-uutos sa ating ng Diyos. Sabi nga sa kapaligiran, turuan mong sumunod yan. Ang ginagawa ng tao makasalanan, mahilig mga tuwiran. Mas pinaiibabaw yung katwiran na gusto niyang mangyari kaysa doon